Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw, ating tatalakayin ng isang interesanteng paksa sa larangan ng wika, ang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Ang mga pangatnig ay mahalagang bahagi ng ating komunikasyon na tumutulong sa atin na maipahayag ng maayos ang ating mga ideya at ugnayan sa pagitan ng mga salita o pangungusap. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Sa pangatnig, may dalawang uri ng pag-uugnay. Ito ay ang magatimbang at di magatimbang. Ang magatimbang ng pangatnig ay tumutukoy sa mga salita o pahayag na nag-uugnay ng mga ideya o pangungusap na may pagkakapareho, pagkakaisa o pagkakatulad. Ginagamit ito upang ipakita ang koneksyon o relasyon sa pagitan ng dalawang ideya o pangyayari. Halimbawa, gusto kong kumain ng pizza at ice cream. Ang dalawang pagkain ay pinagsama-sama dahil sa pagkakapareho ng gusto. Nag-aaral siya ng mabuti, kaya nakapasa siya. Ang pag-aaral ng mabuti ay direktang naugnay sa pagkapasa. Sa mga halimbawa na ito, ang mga pangatnig na at kaya ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaisa o koneksyon sa pagitan ng dalawang idea o pangyayari. Dumako naman tayo sa di magkatimbang. Ang di magkatimbang na pangatnig ay tumutukoy sa kawalan ng balanse o pagkapantay-pantay sa pagitan ng dalawang bagay, idea o sitwasyon. Sa konteksto ng pangatnig, ito ay tumutukoy sa mga salita o pahayag na nag-uugnay ng mga idea o pangungusap na may kaibahan o kontrast. Halimbawa, gusto kong kumain ng ice cream pero may diabetes ako. Ang dalawang ideya ay may kaibahan. Gusto kong kumain ng ice cream ngunit may hadlang na diabetes. Number 2. Nag-aaral siya na mabuti ngunit hindi siya nakapasa. Ito ay napapakita ng kontrast sa pagitan ng pag-aaral na mabuti at hindi nakapasa. Sa mga halimbawa na ito, ang mga pangatig na pero at ngunit ay ginagamit upang ipakita ang kaibahan kontrast sa pagitan ng dalawang ideya o pangyayari. Sa pangkalahatan, ang magkatimbang na pangatnig ay mahalaga sa pagbuo ng mga pangungusap na malinaw at may pagkakaisa at nagbibigay ng kakayahang magpahayag ng mga ideya o relasyon sa pagitan ng mga bagay o pangyayari. At ang hindi magkatimbang naman ay tumutukoy sa pagputol o pagtanggi sa isang inaasahang resulta. At para mas maunawaan niyo pa kung ano talaga ang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang, may papakita kaming video. Base sa napanood nyo na video, ang magkatimbang ay nagpapakita ng pagkakaisa at koneksyon sa pagitan ng mga ideya. Halimbawa, gusto kong maglakbay sa ibang bansa at saka matuto ng ibang wika. Ang ginamit na pangatnig dito ay at. Number 2. Nag-iipon ako ng pera kaya makakapunta ako sa ibang bansa. Ang ginamit na pangatnig dito ay kaya. Sa mga halimbawa na ito, ang mga pangatnig na at kaya ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaisa o koneksyon sa pagitan ng dalawang ideya o pangyayari. Ang di magkatimbang naman ay tumutukoy sa mga pangungusap o ideya na may kaibahan, pagkakaiba o pagputol sa pagitan ng dalawang bahagi. Ito ay madalas na ginagamit upang ipakita ang kontrast o pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ideya o sitwasyon. Halimbawa, gusto kong maglakbay sa ibang bansa, pero kulang ang aking budget.
Ang ginamit na pangatig dito ay pero. Number 2. Nagpaplano ako ng bakasyon. Ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang ginamit na pangatig dito ay ngunit. Sa mga halimbawa na ito, ang mga pangatnig na pero at ngunit ay ginagamit upang ipakita ang kaibahan o kontra sa pagitan ng dalawang ideya o pangyayari. At yun lang.